So, ayan. So, itong video na to ay tuturuan ko po kayo kung paano po gamitin ang Dory Rider application natin. For example po, meron na po kayong account, ang kailangan lang po natin gawin ay i-login lang po. So, ituturo ko po sa inyo from login, pag-set ng time, pag-top up, pag-receive ng or pag-accept ng bookings hanggang sa pag-delivered ng bookings. So ituturo ko po sa lahat sa inyo yan. So ang una nyo pong gagawin ay ilagin po ninyo ang inyong account. So antayin lang po natin yan. Then kailangan din also mag-set kayo ng end time. Ngayon sir, hindi nyo na po kailangan na mag-set ng starting time kasi kung ano yung oras ngayon, yun yung starting time nyo. Ngayon, maglalagay ka ngayon ng end time mo. For example, alas 10. Ayan, 10 p.m. Kasi 4 p.m. na po ngayong araw. 4 p.m. na po. So, okay lang natin. Submit lang po natin. Ayan, so, ang magpapakita po, ganyan po yan. Wala pa pong booking dyan. So, kapag magkakaroon ng booking, magpapakita po dyan yung mga bookings. I-refresh lang po natin. So, yan po. Dito po, tuturuan ko kayo kung paano naman po ang mag-top up. Dito po sa wallet, i-click lang po natin ang wallet. I-click lang po natin ang top up, GCash. Then, ilagay po natin ang 100 pesos, continue. So, ang kailangan po dito, kung iba po or kung for example po, is tindahan kayo magpapatop up, ipa-scan nyo po itong QR code. Pero kung meron naman pong laman yung sarili nyong GCash, open nyo lang po yung GCash ninyo. Ayan. Open nyo lang po yung GCash ninyo. So, mare-redirect po kayo dito sa confirm payment. Ang kailangan nyo lang gawin is i-pay po itong 100 pesos. Ngayon kasi, may laman na po yung aking Riders wallet. Ayan, may laman na pong 186.55. So, ito po yung gagamitin natin to accept bookings. So, ayan. So, for example po, meron na po tayong booking So, ayan. So, may magpapakitang dalawang bookings dyan. So, magkaibang bookings yan. Yung isa, booking po from pabili padala. And yung isang booking naman po ay para po doon sa direct po sa store or nag-order po sa merchant na may markup. Ang pabili padala kasi wala po yung markup dahil hindi naman po available sa ating application. Then, yung ating isang order po ay galing po yan sa available na store natin. Kaya may markup po yan na 15% pero depende po yon kung ano po yung isiset ni city operator na markup sa isang merchant. Pero ang default po natin ay 15%. Ngayon, so check ko lang po. So, ito po ang pabili padala na booking. Ganito po ang klase ng pabili padala booking. So, ngayon, ang kailangan nyo lang gawin, ang papabili lang po niya, yan lang po, manok 1/4, patatas 1/4, and may shipping fee na 70 pesos. Pag in-accept mo po yan, ayan, pag in-accept mo po yan, mamimili ka po ngayon yan ng preparing time, kung anong oras, kung hanggang anong oras mo siya kayang bilhin. So, dalawa lang naman yung klase na kailangang mabili. For example, sabihin na lang natin 50 minutes na lang. So, isasubmit lang natin. So, 50 minutes ang iyong preparing time. So, ang preparing time mo ay 50 minutes. So, meron kang 50 minutes to buy the product o bilhin yung product na or yung bilhin yung order ni customer. Ngayon, dito, meron kasi kayo, dito kasi, pwede nyo kasing i-report yung booking in case na hindi sumasagot yung customer. Or for example, in-accept nyo na yung booking at hindi sumasagot si customer. Siyempre, kahit ako, magre-reklamo ako or kung na-scam man ako. Kaya kailangan, tawagan muna ninyo yung customer. Meron naman po yung details niya dito. So, ayan. Ngayon, kung hindi naman siya sumasagot or nagpa-cancel siya, i-report nyo lang po yung booking. Then sabihin nyo lang po, kinancel ni customer o di kaya hindi siya matawagan. Ngayon, i-approve po yan ng ating admin sa ating main office para ma-cancel or ma-undeliver yung booking. So, ganun po siya. So, ngayon, ang isa pa sa rason kung bakit
magpapakancel yung mga customer, depende po kung hindi available yung gusto niyang ipabili. For example, hindi available yung product o di kaya nakasara yung store. Ganun po siya. So, dito sa pabili padala, so wala pong markup 'yan. So, ang mababawas lang po sa wallet niyo ay yung 15% lang po. Kung mapapansin nyo ay 70 pesos. So, doon sa 70 pesos, kukunin po natin yung 15% diyan. 'Yun ang mababawas sa wallet natin. Ayan. So, ang 15% po ng 70 pesos ay 10.5. So, i-check natin mamaya pag na-deliver na natin itong order na to. So, i-check natin doon po sa ating wallet transactions kung 10.5 po ba after delivered natin itong order. For example, natawagan nyo si customer, then binili nyo na yung order. Ngayon, i-click nyo yung pick up, i-click nyo yung yes. Yan po siya. So, ang mangyayari, pupunta na kayo kay customer after nyo maklik yung pick up at nag-yes po kayo. Ngayon, kung na-deliver nyo naman na po yung order, ngayon, pabili padala po kasi ang order. Ngayon, kung magkano yung manok at yung patatas, yun lang yung sisingilin mo, i-plus mo lang yung shipping fee na 70 pesos. So, kailangan mo lang gawin, after mong masingil yun, i-deliver mo lang siya. So, yes. So ngayon, na-deliver na natin yung isang order na galing sa pabili padala. Ngayon, i-check natin yung wallet natin kung ilan ang nabawas. So ang sabi ko kanina, 70 pesos ang delivery fee, ang 15% ng 70 pesos ay 10.50. So tama ako, 10.50 ang nabawas or 10.5 ang nabawas sa 70 pesos na delivery fee. Okay. So ngayon, dito naman tayo sa isang booking, which is yung booking natin ay galing sa mismong store o nag-order si customer sa mismong store or yung available store natin. Ngayon, kapag i-accept mo siya, so ayan, i-make sure natin, accept mo, accept booking, then ngayon ulit, mamimili ka ulit ng preparing time. So, kung gaano o katagal mai-prepare yung booking mo. For example, 50 minutes ulit. Submit mo lang yan, 50 minutes. So, dapat 50 minutes is matapos na yung preparation time ng pagluto ng order. Ngayon, dito, makikita mo dito. So, na-explain ko na sa inyo kanina kung paano yung report. So, kung paano mag-report ng order para ma-cancel o ma-undeliver yung order in case na mag-cancel si customer or hindi available yung menu o di kaya nakasara yung store. Ngayon, syempre, kailangan nyo ulit tawagan si customer para malaman ninyo kung ipo-pursue niya ba yung order o hindi. Kung itutuloy niya ba yung order o hindi. So, ngayon, for example, nag-iba ang presyo. So, 38 pesos. Ngayon, ang nandoon sa store nila ay 42 pesos. Siyempre, malulugi ka niyan kasi mas mahal na yung babayaran mo doon sa merchant kaysa sa babayaran ng customer. Ngayon, for example, hindi tugma ang presyo ng Sulit Burger doon sa mismong store. Ngayon, pwede mo yung i-edit ang presyo. So, maglalagay ka lang dyan. Ng edit new price, click mo lang yan, then maglalagay ka, for example, 38 pero 42 na nakalagay doon, di ilalagay natin 42, then mag-a-upload ka ngayon ng picture dito, mag-a-upload ka ng proof mo na yung presyo ng Sulit Burger ay 42 pesos na. So kailangan mag-upload ka ng picture dito, kiklik mo lang yan, allow all, mamimili ka dyan ng mga pictures. So ganun siya. Iyan is to request kung may changes sa presyo ng merchant at mababa na sa application ninyo. So, ganun siya. Ngayon naman, if yung store naman ay naka-close, so, or yung menu, kung yung menu ay hindi available, ang gagawin lang natin is temporarily disable. And then, isasubmit mo lang siya. Ganun lang ang mangyayari. If ever hindi available yung menu. So, ganun lang siya. Oh, wait lang. So, cancel natin. So, ngayon, for example, hindi naman available yung
Sulit Burger. Then, mag-change ng order si customer. Ngayon, i-click mo lang po yung edit dito sa tabi ng, sa baba ng original price. I-click mo lang yan, then pwede kang mag-edit ng booking. Or for example, pwede mong palitan yung order ni customer. For example, yung Sulit Burger hindi available. Ang available lang ay Chili Cheeseburger. For example, yan yung order niya. Syempre, mamimili ka ng add-ons. Kung may add-ons, pero kung wala, submit mo na lang siya. So, ayan, then, ma-edit mo na booking, mapapalitan na ngayon yan yung presyo ng Sulit Burger. So, i-back lang natin para ma-check natin kung nagpalit ba siya. So, wait lang natin mag-loading, ano. So, kung mapapansin nyo, meron kang 69 minutes sa taas, no, kasi 50 minutes. So, upon preparing and also yung pag-deliver mo. So, next. So, dito lang po kayo mag-i-edit ng if ever, no? So, dito, kiklik mo lang yan, then i-check out mo siya. So, i-check out mo, kailangan mo palang i-check out yun, sorry. So, ayan, para mapalitan mo na ngayon yung order. So, napalitan na yung Sulit Burger. So, ganun lang siya mag-edit ng booking if ever na yung booking ay hindi available. So, at the same time, ganun lang din po. So, for example, so, 32 pesos na ang kailangan mong bayaran kay merchant. Pag clinic mo kasi itong markup, so, itong pick up, sorry, pag clinic mo ang pick up, and then click mo ang yes, mag-iiba ngayon ang price ng product. So, ayan. So, 191. Ang delivery fee mo ay 154. I-minus mo ngayon yung 191. So, ayan yung magiging delivery fee mo. 30. Ayan po yung presyo ng product. So, kanina 32 pesos kasi yun nga yung babayaran mo kay customer, kay merchant, 32 pesos. Kasi yun yung presyo na binili niya. Chili Cheeseburger, 32 pesos. Pero ngayon, tumaas po siya kasi nga may patong na pong 15% doon sa product. Kaya naging 37 pesos na lang po yung presyo ngayon ng Chili Cheeseburger na sisingilin mo kay customer. Ganun po siya. Then, i-explain ko po sa inyo kung magkano po ang mababawas. So, yung sa 37 pesos minus 32, merong 5 pesos po na mababawas sa inyong wallet kasi yun po yung 15% ng patong. Okay po, maintindihan po ninyo. So, 5 pesos po yung markup ng Chili Cheeseburger, which is ang original price ay 32 pesos. So, may 5 pesos ng patong. So, yung patong na yan, ibabawas sa wallet nyo yan, mga riders. So, ibabawas sa wallet nyo po yan. Plus po, yung 15% din po na mababawas din sa inyong delivery fee. Ngayon, ang delivery fee mo ay 154. 154 times 0.15. So, merong 23.1 na mababawas sa wallet mo at plus 5 pesos na mababawas sa wallet mo dahil may patong pong 5 pesos doon sa 32 pesos. So, yung 32 pesos original price, napatungan po siya ng 5 pesos kaya naging 37. So, yun yung 15% po ng product. So, ang mababawas ngayon sa wallet mo ay 28.1. So, i-check natin kung 28.1 ang mababawas sa wallet mo pag clinic ko itong deliver. Kasi itong order na to ay galing sa mismong store. May patong po siyang 15%. Ganun po siya. Ngayon, kung magtataka kayo, baka lugi kayo, kasi bakit sa amin binabawas yung markup? Yung markup kasi, ang binabayaran lang natin kay merchant, once na inaccept natin ang booking at kinuha natin yung order sa store, ang babayaran nyo lang po sa store ay the original price. Katulad ditong Chili Cheeseburger, ang original price niya ay 32 pesos. Ngayon, yung 5 pesos mababawas sa wallet mo yon. Kasi nga, pero ang sisingilin mo naman ngayon kay customer, 32 plus yung nabawas sa wallet mo na 5 pesos, 37 pesos. Kasi nga, 37 pesos, yung nakikita ng customer na presyo ng Chili Cheeseburger. Yung 5 pesos na nababawas sa wallet mo, nakukuha mo din po siya ng cash sa mga customer. Kasi sinisingil mo din po yun. Ngayon, i-check natin ngayon kung 28.1 ang mababawas sa inyong wallet. So, pag clinic natin tong deliver. So, i-check nga natin sa rider's wallet kung 28.1. Ayan. So, bali mag-kukan po yan,
tawag dito. May point something po kasi yan, pero magra-round off po kasi yung mga yan pag 27.9. Sabihin na lang 28 pesos po ang mababawas sa wallet mo kasi i-round off natin yung 27.9. So, hindi naman siya nagkakalayo. So, ganun siya. Ganun po ang use po ng ating riders application. Kung paano ang mag-accept at kung paano mag-top up, paano ang mag-set ng duty, paano mag-login, paano mag-report ng booking, and at the same time po, paano mag-edit ng booking, mag-edit ng price, mag-request ng edit ng price, mag-close ng menu if ever na hindi available yung menu. Ngayon, i-check mo tong profile. No? I-check mo tong profile, so andyan yung mga settings, profile mo, ayan, pwede kang mag-edit siyaan ng mga informations mo. Then, meron ka ding referral code. Kung gusto mo magpa-install ka sa mga customers, may makukuha kang 5 pesos na referral sa successful order deliver nila. Sa isang order nila, for example, ako yung customer mo, then ngayon, referred mo din ako. Then ngayon, nag-order ako, meron kang marireceive na 5 pesos at papasok po siya ngayon sa earnings ninyo. Dito po siya papasok sa earnings po ninyo. So, yan. So, ayan. So, next naman po, nandito yung mga required documents na kailangan nyong fill upan. Ayan. Dito rin kayo bibili sa shop ng mga gear ninyo. For example, dung sa mga kailangan ninyo sa pagdi-deliver, yung thermal bags and uniform. So, ayan. So, ngayon, nandito din yung mga videos for trainings. Kung gusto nyo panoorin ulit yung trainings, ayan. So, napaka-importante din yan. So, kung gusto nyo mag-change ng password, pwede kayo mag-change ng password dyan. So, ganyan lang naman po kadali ang paggamit ng rider application. So, kung hindi nyo po siya maintindihan, pwede nyo po itong i-back at ulit-ulitin yung video hanggat makuha nyo po or hanggang maintindihan nyo po yung tutorial ng ating Dory Rider application. So, yun lamang po at maraming salamat.